What if your wife is the one who want to stop your business? She is very jealous sa mga employees na babae. She is also giving twice stress ng nararanasan po. I've been explaining all the things that I needed to do, pero yung mga bad side lang ang nakikita niya. Meron po akong isang negosyo na nasa personal care services. So majority ng clients po namin, mga babae. Majority ng mga front desk po namin, magaganda talaga. Madalas pa yung mga Facebook account nila, mga naka-bikini. Yung asawa ko po, talagang nangangamba din. Kasi mga model yung mga empleyado ko, magaganda sila. Yung mga customer pa, mga models din. Siyempre, hindi mawawala sa babae yung magseselos. Pag yung asawa natin, medyo lilinga-linga yung mata, talaga namang nakapag-iinit ng dugo yan. Bilang entrepreneur, dapat wala ka ng space sa stress pagdating dyan sa ganyang aspeto. Dapat hindi nakasama sa problema mo yan dahil focus ka na kumita at mapalaki yung negosyo mo. So para mabawasan lang yung stress, ito lang po yung sikreto ko dyan. Isinasama ko po yung asawa ko. Hindi ko lang siya basta pinapaliwanagan. Isinasama ko siya at pinapakita ko sa kanya kung paano ko kinakausap, pinapakitunguhan yung mga tao ko. Be transparent. So ang tawag po dyan is ikadi mo muna. Isama mo muna. Kailangan magkaroon siya ng confidence na hindi kagagawa ng hindi maganda. Para maturuan ko siya na masanay siya, sinasama ko siya sa meeting, sinasama ko siya sa usap, sinasama ko siya pagka may mga team building kami, kasama yung misis ko. The reason why sinasama ko siya, gusto kong ipakita sa kanya that I am an entrepreneur and I'm just doing this for my business. Tapos, eventually, siya na mismo yung nagsabi, sige, okay lang, may meeting ka. Alam niya na. Alam niya na yung nangyayari. Alam niya yung ginagawa ko whenever na kasama ko yung mga empleyado ko. Talagang kailangan i-involve niyo po siya. On the other side of the coin, hindi ko kasi sinasabing nangyari to sa inyo, pero possible na nangyari to sa maraming negosyante at naging cause ng failure nila. Ang pinupunto ko po dito is baka naman mamaya meron kang record. Baka mamaya may history ng ganon. So kung may history ng ganon, medyo mahirap po talagang i-build yung tiwala. So ang solusyon na lang po talaga dyan is kailangan idikit mo siya, isama mo siya, i-involve mo siya doon sa ginagawa mo para maintindihan niya. Baka mamaya naman may isang tao talaga na i-involve sa inyo doon or kaya baka mamaya may nalilink sa inyo doon, talagang magiging ganon yung reaction niya. Ang babae ho, correct me if I'm wrong when it comes sa relationship, bihira ho yan, uma-admit ng pagkakamali nila. Madalas yan, ikaw may kasalanan. Hindi mag-a-admit yan na nagseselos yan sa'yo. Madalas gano'n, pero inoobserbahan ka yan. At pag pumutok na yan, yun na yung malaking problema. Habang bago pa lang, maliit pa lang, sanayin nyo na. Makipag-usap po kayo, tapos ipa-experience nyo sa kanila yung pagod ninyo para maintindihan kayo ng asawa nyo. Minsan, yun na hindi nila nakukuha Kaya dati, yung misis ko, ang ginagawa ko, ini-involve ko talaga, sinasama ko talaga, pinapakita ko sa kanya na pagod ako, pinapakita ko sa kanya na stress ako, pinapakita ko sa kanya na dami kong problema. Pag uwi namin sa bahay, imbis na selos ang pinag-uusapan namin, naaawa siya sa akin. Doon pumapasok yung love and care ng asawa ko. Nagiging harmonious yung relationship namin kasi nagtitiwala siya sa akin at nakikita niya yung effort ko, yung dedication ko sa ginagawa ko. Kung wala ka naman talagang ginagawang masama, it will not take long na maging ganyan ang setup ninyo. Pero if you are hiding something, maniwala po kayo, ang babae ho, talagang malakas po ang kutob nila. Okay naman po, ads. May mga inquiry, madami interesado, okay naman sa targeting. Pero after nila makita yung price, hindi na sila nagre-reply and hindi na umu-order. Paano po sila i-convert? Sa panahon natin ngayon applicable po yung tinatawag natin na conversational commerce or C-commerce. Meron po kayong process to actually get client online inquiries. Pero ang ginagawa po talaga usually dyan is yung mga nag-i-e-com po ngayon, meron na sila mga telemarketer or nasa sales. So ang ginagawa, once na nakuha nila yung information, tinatawagan po yan ng staff para ipaliwanag yung produktong in-inquire nila. So whether bumili na siya or hindi pa, tinatawagan po yan. Merong sales na nag-e-explain bakit ganun yung presyo niya. Because sometimes yung mga buyer kasi natatakot sila sa presyo pero hindi nila naintindihan yung quality ng paninda natin. So mas maigi na may tumatawag po sa kanila ano yung difference nito sa ibang brand, ano yung po pwedeng maidulot na convenient pagka ginamit mo itong specific na produkto na to or effect ng produkto na to. Yung mga ganyan ba, mas maigi kasi na ipapaliwanag po sa mga buyer natin yan. Kasi tandaan natin, syempre, pag bumibili online, ang trust medyo mababa pa din. Especially, mataas yung price. Kaya, gamitan po natin ng conversational commerce. Ask ko lang po, online food business po kami. Dito lang po kami sa bahay, then deliver lang po around the subdivision. How can you tell po na kailangan na namin mag-expand o need na po lumabas at umupa ng pwesto? Worth it po ba kapag inilabas po namin yung food business po namin? Di po kaya malugi dahil magbabayad na po ng upa. Kung kumikita ka na sa loob ng bahay, hindi ibig sabihin
sabihin nun na kaya mo siyang i-translate into more sales kapag nagkaroon ka ng pwesto. Subjective yan sa magiging location mo. Ito yung hint para makalabas ka na. Kung yung kinikita mo ngayon is sobra-sobra na sa pangangailangan ng pamilya mo, I mean, maganda yung tinatakbo talaga ng negosyo. Computein mo magkano magiging gastos mo pag nagkaroon ka ng physical store. For example, 10,000 ang upa, 24,000 ang empleyado, that's 34,000 expense in a month. Lagay mo na lang meron ka magiging 50,000 na additional expenses pag nagkaroon ka ng commercial space. So yung 50,000 na yun, tignan mo kung sa loob ng bahay umo-over ka ng ganong kalaki or dikit ka na doon. Kapag ka dumidikit ka na doon, nabi-break even mo sa loob pa lang ng bahay, yung possible na maging gastos pag nagkaroon ka ng commercial space, then ako ay naniniwala na pwede ka magdagdag ng commercial space sa tamang location. Kasi pag nilagay mo doon, magiging dalawa na yung customer mo, online and offline. Magkakaroon ka ng foot traffic, magkakaroon ka ng loyal customer or suki or yung laging kakain sa'yo. That's the time. Computein mo muna kung kumikita ba talaga yan or hindi. Kasi minsan, yung iba, sobrang aggressive yung ginagawa nila. Kumikita sila sa loob ng bahay, lumabas sila. Paglabas nila, ayun, nabulaga sila. Ito pala yung hira pagka may commercial space ka. May binabayaran kang pwesto, may tauhan, may kuryente, may sakit sa ulo, may operation. Pero ang kagandahan naman po, pag nilabas mo yung negosyo mo, is nakakapag-create ka ng brand na may physical store ka. In the future, mas maraming investor ang pwede mong alokan na mag-franchise or katulong mo mag-expand nung negosyo mo kasi may physical store kang ipinapakita sa kanila. Profitability pa rin po talaga. Pagka kumikita yung negosyo ng maganda, that's the time. Ano po may papayo nyo sa negosyo namin, ukay? Past few weeks and months, okay po sales namin. But netong nakaraang malaki po, binaba niya, mali po ba na jacket lang ang focusin namin sa FB page? Kung nakilala po kayo sa jacket, yung page po na yon, magkaroon ka ng additional page para sa ibang item mo. Bakit ko pinapahiwalay? Kasi for the longest time, hinahanap na yung jacket doon. May fans ka na doon eh. Meron ka ng followers doon na mga jacket lang talaga. Baka mamaya kasi, pag nag-post ka doon ng iba, maging iba yung impression sa'yo ng mga target customer mo. Kasi may mga customer talagang sobrang hilig sa jacket. Iyon ang idea ko. Create ka ng panibagong page, i-collab mo doon sa old page mo, gawa ka ng mga marketing scheme para i-like, it-follow din nila yung panibagong page mo. Iba namang mga items mo. Sir, I have business idea pero wala akong budget for that. Hindi ko na rin siya ma-share sa iba dahil baka magamit nila yung idea ko. Ano po kaya magandang gawin? Kung meron kang business idea, takot kang i-share sa ibang tao, baka gayahin nila. Pero kailangan mo ng investor. Paano mo siya gagawin? Yung pinaka-secret ingredient nung idea nung negosyong gusto mo, yun ang itago mo sa'yo. Pero at least, kung nag-ahanap ka ng financier sa negosyo mo, kailangan maipakita mo man lang sa kanya yung numero. Paano kikita yung business idea mo? Paano yan lalago? Paano yan kikita? Paano yan magkakaroon ng customer? Yun yung ipe-present mo. Yun yung ipapaliwanag mo. Hindi mo po pwedeng itago lang ng itago yan kasi wala kang maumpisan. Kung wala kang puhunan pero ang ganda ng idea mo, eventually, akala mo ikaw lang ang nakaisip niyan pero maniwala ka sa akin, maraming taong matatalino ang nakaisip din yung idea mo na po pwede rin nilang gawin. Meron po akong grocery variety store na po siya. Mga 2 years na po tindahan namin. Ang tagabantay po sa tindahan ko po, yung pamangking ko po. Tanong ko po, dapat ko po ba silang pagkatiwalaan malaki sahod nila? Libre kain hanggang gabi. Tapos may libreng bigas at the end of the month. Sapat na po ba yun? Bigay ko ang trust sa kanila. May CCTV naman po na monitor at ako lang po kasi ang nag-purchase sa mga pangangailangan sa tindahan ko. Yung tiwala po kasi, hindi po yan inoobserbahan lang. Tinitignan po yan sa inventory, tinitignan po yan sa ikot ng finance ninyo, tinitignan po yan sa books ninyo, in and outs ng sales ninyo, daily. Doon po tinitignan yan. Hindi po yan basta tiwa-tiwala lang. Numero po yan because numbers don't lie. Hindi nagsisinungaling yung numero. If consistently, nagagawa nyo naman yun at wala naman pong nawawala sa pera ninyo, beside na nakakapagbantay po kayo sa CCTV, I believe pwede natin silang pagkatiwalaan. Pero you do not give 100% trust to anyone. Lagi kang may ititira sa sarili mo. Bakit? Marami kasing tao sa sobrang tiwala, doon bumabagsak, doon sila nagfe-fail, doon sila nagkakaroon ng malaking problema. Kaya, wag lahat. Tsaka wag po kayong emosyonal. Ang hirap po kasi pagkakabag-anak po natin, ang empleyado natin, tapos someone na familiar sa atin, may kasama kasing emotion eh. Hindi mo masabihan ng tama, kasi nahihiya ka, baka ma-offend, baka makasakit ka ng damdamin sa kanila, kamag-anak mo yung ganun ba? Kaya, para sa akin, lagi ka magtira para sa sarili mo. I'm a sales executive ng isang big automotive company. Bakit ilang sa mga client na kapag nakuha na nila yung info na gusto nila, bigla ka nilang isisin, example, hingi ng quotation, after all, binigay mo na lahat din. Hi ni ho, walang sagot. Medyo nakakainis yung ganong tao. Sa sales po kasi, hindi maiiwasan yan. Kung ikaw ay nasa
sales industry, meron ka talagang buyer at meron talagang pang-asar lang. Yung mga ganyan po talaga. Ano po ang ibig kong sabihin sa ganyan? It's part of your job. You cannot eliminate those people kasi naghahanap ka ng buyer, naghahanap ka ng market para sa produktong binibenta mong sasakyan. Kung scene mode, tapos binsan, hi niho. Marami po kasi dyan, yung tanong lang ng tanong, wala naman palang pambili. Or kaya, tanong ng tanong, wala pa talaga sa budget niya. It's part of the job. Mainis na tayo at maiinis tayo, pero ito talaga yung trabahong pinasok natin. Paano ko mababawasan yung ganon? You conduct a thorough profiling. Nagbebenta ka ng sasakyan. Mag-observe ka. I-add mo siya sa Facebook. Tanungin mo siya kung paano siya kumikita, anong ginagawa niya, anong negosyo niya. I-profile mo maigi yung tao. Bakit? Kung hindi balance yung profile niya dun sa ini-inquire niyang sasakyan, most probably, hindi talaga bibili yan. Hindi mo customer yan, sa madalit sabi. Kaya po, napaka-importante sa sales ng profiling. Actually, pag na-profile mo ng maayos yung tao and you do your sales pitch sa tamang customer, makakabenta ka. Pero if you do your sales pitch to the wrong customer, maniwala ka sa akin, kahit anong galing mo sa pagbebenta, dahil hindi naman talaga siya pabili, hindi siya yung customer para sa produkto mo, kahit anong husay mong magpaliwanag, anong husay mong magsara ng benta, hindi mo masasara yan. Hindi siya yung customer para sa'yo. Wala siyang pambili. Or di naman kaya, yung pangarap niya lang magkaroon ng ganun sasakyan, kaya hinahanap niya yung quotation, tinatarget niya, gino-goal set niya. So, know your market, know your customer. Importante ang profiling sa negosyo. Sir, anong masasabi niyo po sa uniform sa negosyo, lalo sa amin, maliit pa? Ano ang impact po nito sa negosyo? Pag naka-uniform po yung mga empleyado, dahil visually nakikita mo, may kumpanya kang nakapangalan na nakasuot sa damit nila, may inspire ka eh. Mamomotivate ka araw-araw. Yan ang impact niyan sa may-ari. Ikalawa, yung mga tao mo, mas magiging professional ang outlook nila. Kasi whenever na sinusuot nila yung uniform, alam nila, nasa trabaho sila. Yun ang mindset ng mga yan. Kaya para sa akin, whether maliit or malaki ang kumpanya mo, maglagay kayo ng uniform. Isa, dalawa lang ang empleyado nyo, mag-uniform po kayo. Importante ang uniform po sa negosyo. It adds up value and also it adds up professionalism nung mga empleyado nyo. Sir, nag-franchise po ako ng Korean home delivery. Paano ko po gagawin yung FB ads ko para maging marami ang customer namin? Usually po yung ganyan, kailangan ipinapakita nyo hudan yung customer experience. Doon po kayo mag-focus sa ads. Paano po yung process ng delivery system ninyo? Ano yung kailangan nilang gawin? Yung user and customer experience. Yun po yung gagawing advertisement. Sa paggagawa ng ads, dapat first 3 seconds ng video ninyo, nakuha nyo na yung attention ng tao. Kailangan, it's something na pag nag-scroll sila ng cellphone nila, yung makakatch yung attention nila. Kasi ang tao po, panay scroll-scroll yan. Kaya nag-scroll ng phone yan, naghahanap siya ng something interesting na gusto niya mapanood. So dapat in the first 3 seconds, na-hook mo na kagad yung target customer mo. Dapat impactful siya. Malakas dapat ang impact sa first 3 seconds. Ang ads usually 30 seconder lang po yan. Huwag po kayong lalampas ng 30 seconds po. Bukod po dyan, i-deliver nyo po yung message. Parang hook, story, offer. Hook, i-hook mo muna. Sabihin mo kung ano yung benefit, ano yung ginhawa nitong serbisyo nyo. Yung end ng video ninyo is the offer. Magkano siya. Yung something like that. So, ganun po gumawa ng ads. Yung ads po, wala po sa technicalities yan. Nasa ad copy po yan. Nandun sa ipinapakita nyo yan sa ads ninyo. Sir, ako po may karinderya. Pakiramdam ko po kasi ang tagal ko na may karinderya. Parang alang success, ganun pa rin. Dami pa rin utang. Siyempre, nangangarap po ako na asenso talaga. Yung tipong may pundar na po talaga. Kung yan ay nakakapagbigay sa atin ng profit, kumikita po tayo. Tapos talagang ang passion natin is into food business. Subukan nyo po brandingan yung karinderya ninyo. Dati may karinderya akong kinakainan dito sa may Maseda. Nag-umpisa po sila maliit na karinderya. 2 years after, lumaki ng konti. 2 years after, lumaki ng konti. Ngayon po nakita ko, isa na po siyang full-blown na restaurant. Napalaki niya na po yung negosyo. Paano niya napalaki? Nag-focus siya sa mga customer niya, nilagyan niya ng brand, nilagyan niya ng pangalan. Yung experience mo, hindi yung para kang kumain sa karinderya. Kasi napanood ko yung nag-uumpisa sila, lahat ng customer kinakausap nila, nagbibigay sila ng mga extrang candy, ng mga extrang something na nakakaakit sa mga customer at naging restaurant na siya ngayon. We have to think big kung nagninegosyo tayo. Karinderya lang to ngayon, pero hindi to mananatiling karinderya habang buhay. So, lagyan natin ng konting effort, aim for excellence pag may ginagawa po tayo. Sarapan natin yung produkto natin. Alam nyo guys, pag masarap yung produkto nyo, kahit maliit yung pwesto nyo, dadayuhin niya ng tao. Basta't masarap po yung produkto ninyo. Boss RDR, paano ko po ba pwede ma-expand yung perfume business ko? Sarili ko na po itong brand kasi naka-rebrand po ako neto. Nasa 5 years na ako nagbenta nito. Mga kakilala ko lang na market ko nito. Nakasold naman na ako ng isang buwan ng 50 to 100 bottles. Kung nakabenta ka na ng
ng 50 to 100 bottles, kung ano yung ginawa mong process doon sa 50 to 100 bottles na binentahan mo, i-duplicate mo lang yan. I-times 2, i-times 3, i-times 4 mo yung process ng negosyo mo. Paano mo sila nabenta? Nabentahan ko po sila through Messenger. O di mas marami ka pang dapat imbitahan na tao. Ilang percent sa lahat ng binentahan mo ang bumili? 20%. Eh di ibig sabihin, kung 100 yung kinontak mo, kumontak ka ngayon ng 1,000. Kung gusto mo maging 10 times 20%, edi may 200 na benta ka na. Lagi po ang scaling is based doon sa effective na process po ninyo doon sa negosyo ninyo. Kung naging effective siya, nakabenta ka ng ganito kadami, yun lang yung uulitin ninyo. And then, pag nakita nyo hindi na siya naging effective, that's the time you will adjust. Kaya nga tinuturo ko po yung 4 pillars of success. Decide, take action, analyze the result, and then adjust. Kung ano yung effective na process, i-duplicate nyo po siya. So with that, let's call it a night. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Good night!